all the answers. Papatunayan natin kung bakit ang 7 p.m. Tuesday sa New York ay masasabing same time ng 8 a.m. Wednesday sa Tokyo. Walang time travel na nagaganap dyan, ha? Ano ang koneksyon ng mga kalendaryo sa solar system? Saan gawa ang iba't ibang uri ng orasan? Meron nga bang kalendaryong gawa sa bato? Para saan ang mahiwagang Stonehenge sa England? Oras na para malaman ang mga kasagutan sa tulong ng All the Answers. Tick-tock, sabi ng clock. Ang nakikita nating oras dito ay iba sa oras ng libo-libong lugar sa mundo. Umiikot ang Earth sa isang axis, kaya iba't ibang oras nakakatanggap ng sunlight ang iba't ibang lugar sa mundo. Nakasplit sa 24 time zones ang ating mundo dahil ganun katagal ang rotation o pag-ikot ng ating planeta sa axis nito. Kaya may 24 time zones kasi merong 24 hours isang araw. Late 1880s nang hatiin ng team of scientists ang mundo into 24 time zones. May tig isang oras na pagitan kada time zone. Sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia, may daylight savings kung saan ina-adjust ng mga tao ang kanilang orasan. Ina-advance nila ng 1 hour ang orasan tuwing spring o tagsibol at ibabalik nila ito sa dati pagsapit ng autumn. Pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon kung saan nagmula ang idea. Mga farmers daw ang nakaisip nito para may extra hours sila makapagtatanim sa labas. Pero hindi lang farmers ang agree sa idea nito. 1907 nang ipromote ng English builder na si William Willett ang daylight savings. Kung gagawin daw ito, mas kaunti ang magagamit na gas at kuryente tuwing gabi. Tipid, di ba? 9 years later, sumunod ang Germany at Austria para makatipid ng resources noong World War I. At noong early 1900s, dahil rin sa giyera, sumunod na ang ibang bansa sa Europe at pati ang Amerika. Nag-practice na ng daylight savings. Hindi na planeta natin ang may 24-hour cycle. Ang tao meron. Alam ng katawan natin kung anong oras na sa tulong ng circadian rhythm. Para itong alarm clock na nagsasabi kung dapat na tayong matulog o gumising. Ang light at temperature sa paligid ang indicator para malaman ang time. Halimbawa, sa umaga, pinikit ng mga cell sa ating optic nerves na maliwanag na kaya oras na para gumising. Kaya kung gabi, pag nakatingin tayo sa isang bright screen tulad ng cellphone o tablet, hindi tayo gamitin. Nalimutin yung brain natin kasi akala nito umaga pa rin dahil masyadong maliwanag yung screen. At pag nawala sa natural rhythm ang pagtulog at paggising natin, makakaranas tayo ng fatigue at insomnia na masama sa ating kalusugan. Ano bang pwedeng gamitin ang sun para malaman natin ang oras? Ang pinaka-OG na clock ay obelisk sundial na na-invento 5,500 years ago. Ancient Egyptians, Greeks at Romans, lahat sila gumagamit ng sundial. Ang secret na sa shadow o anino dahil sa paggalaw ng araw sa kalangitan, iba't ibang oras, iba't ibang pwesto ng shadow. Level up pa nila ito.
May flat surface na may palatandaan for each hour. Meron ding mga sundial na kahit minutes kayang sinabi. Pero dahil nakadepende ito sa araw, kapag gabi o maulap, mawawalan ito ng silbi. Kaya naman, naghanap pa ang mga inventor ng paraan para malaman kung anong oras na. Isa pang old school na time device ay ang hourglass. Sa panahon ngayon, hindi itong ginagamit sa mga board games. Pero noong 14th century, madalas itong ginagamit sa mga barko. Pag malakas ang alon, gumigewang-gewang ang barko, naman hindi reliable na gumamit ng sundial. Pero ang buhangin sa loob ng hourglass ay hindi basta-basta ibubulo kahit malakas pa ang alon. Simple lang ang materialis at madali lang gumawa ng hourglass, kaya naman lagi itong ginagamit ng mga manino sa karagatan. Pero balik tayo sa lupa kung saan mas precise na measurement sa pagdating ng oras. Noong 1600s, na-discover ng Italian astronomer na si Galileo Galilei na ang swing ng pendulum ay pwedeng gamitin sa orasan. 50 years later, 1657, na-invento ng Dutch mathematician na si Christian Huygens ang unang pendulum clock. Habang lumilipas ang panahon, sumahigh-tech din ang mga relo. Na-invento ang mga portable pocket watch noong 16th century. Noong simula ng World War I, nauso ang mga portable wristwatch na meron pa rin hanggang ngayon. Mamaya, aalamin natin kung paano nagsimula ang pagbasa sa oras. Pero bago yun, alam niyo ba ang ibig sabihin ng astrology? A. The study of alternative medicine. B. The practice of lantern making. Or C. The study of timekeeping. Alamin na natin ang sagot sa tanong ko kanina. Anong ibig sabihin ng astrology? A. The study of alternative medicine. B. The practice of lantern making. Or C. The study of timekeeping. May kinalaman sa time ang sagot. Letter C. The study of timekeeping. Horologist ang tawag sa mga expert ng timekeeping devices, kaya ng watchmakers o clockmakers. Maraming ibang kultura ang may sariling version ng kalendaryo. May ilang bansa na sineselebrate ang New Year sa ibang araw. Dito pamilyar tayo sa Chinese New Year na laging nagpapalit ng petsa ng year. Mga ancient Egyptians ang nagsimula ng 365-day and 12-month year format. Ang modern calendar ay sinunod sa Roman calendar. Pangalan ng sikat na Romans ang mga buwan sa kalendaryo. July ang birth month ni Julius Caesar at ang August ay pinangalan kay Caesar Augustus. Alam natin na may 365 days sa isang taon kasi ganun katagal na ikot ng Earth ang Sun. Pero hindi talaga saktong 365 days ang pag-revolve ng Earth sa araw. Totoo, maabot ito ng 365 days, 5 hours, and 48 minutes. Kaya technically, ang 1 year ay may 365.242,199 days. But wait a minute, saan napupunta yung sobrang oras? Kung tatanggalin yung sobrang oras sa taon, hindi yung kalendaryo. Kapag nangyari yun, mapupunta sa maling buwan ang mga holidays natin. Ang weird naman kung July tayo magdiriwang ng Pasko, di ba? At para hindi mangyari yun, every 4 years, dinadagdagan ng isang araw ang kalendaryo para magkaroon ng 366 days tuwing leap year. Dahil sa extra day every leap year, meron na tayong average of 365.35 days kada taon, mas malapit sa actual numbers of revolution ng Earth. Bakit sa February dinadagdag yung extra day kapag leap year? Originally, 10 buwan lang ang meron sa Roman calendar. Late na idinagdag ang January at February. Dahil ang February ang may pinaka-14 bilang ng araw, hindi na isinama yung extra day kapag leap year. Pagkala ba kayo na ipinanganak ng
birthday, remove ang birthday nila kasi every 4 years lang may February 29. Pero pwede rin silang mag-celebrate kahit naman hindi leap year. Kahit sa present day, meron pa ring ancient calendars na pwede nating makita. Ang Aztec Calendar Stone, nakadisplay ito sa National Museum of Anthropology sa Mexico City. Natagpuan ito sa Mexico City noong 1790. Nasa 12 feet ang diameter at may bigat na 25 tons. Tulad ng Mayan calendar, ang Aztec calendar ay may 2 cycles. 365-day solar cycle o year count at ang 260-day cycle o day count. Every 52 years, nag-a-align ang dalawang cycles at ito ang kinoconsider ng mga Aztec na isang century. Ayon sa mga historian, nagmula ito sa era ni Moctezuma II noong 1502 to 1520. Nakaukit sa gitna ng kalendaryo ang imahe ng Aztec sun god na si Tonatiuh. May nakapalibot na 20 symbols representing the 20 days ng isang Aztec month. True or false? Tulad ng kalendaryo natin ngayon, meron ding 12 months ang Aztec calendar. Mas pinyo, fake news yun. Ang Aztec calendar ay may 18 months in a year. At sineselebrate nila ang simula ng bawat buwan. Ang saya, diba? Every month, laging may party. Sa England, may isang prehistoric monument, ang Stonehenge. Pinaniniwalaan na ito ay itinayo noong 3000 to 2000 BCE. Yung malalaking bato, tinatawag na sarcens, ay may taas na 30 feet at tumitimbang ng average of 25 tons. Ginamit ang Stonehenge bilang burial ground o libingan. May theory din na ginamit to bilang kalendaryo o bilang isang astronomical observatory. Tuwing tumatapat ang mga bato sa sunrise, longest day of the year yun o summer solstice. Ganun din ang nangyayari tuwing winter solstice pero sa sunset naman. Nagaganap ang summer solstice pag nakatutok sa sun ang isa sa dalawang poles ng Earth. Kaya mahaba ang araw dahil mas matagal nakatapat ang Earth sa sun. At dahil may 2 hemispheres ang Earth, nagkaka-winter solstice pag hindi nakatutok sa sun yung isang pole. Ito naman yung shortest day of the year at mas maagang lumulubog ang araw. Nilikha ang mga kalendaryo para makasabay tayo sa pagbabago ng panahon. Mahalaga ito para alam natin kung kailan ang tamang panahon para magtanim ng halaman o mapaghandaan ang taglamig. Believers, kung may mga katanungan kayo, sasagutin natin yan because we've got all the answers dito sa I Believe